So, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Habang ang marami po sa atin ay kakatapos lang kumain ng ating dinner, hindi po lingid sa ating kaalaman na marami po sa ating mga kababayan ang sa mga oras na ito ay umiiyak, nalulungkot, namomroblema at nagtatanong. Marami silang katanungan sa kanilang puso dahil po doon sa nangyari sa kanilang buhay. So, hindi rin po lingid sa ating kaalaman na sobrang nagsasuffer po ang ating mga kababayan, lalo na po sa Luzon, dahil po sa pananalanta ng bagyong Ulysses. So, gusto ko pong i-share sa atin sa gabing ito kung bakit ba dumadating ang ulan sa isang bayan, sa isang lugar, lalo na kung ang ulan na ito ay matindi at nakakapinsala na. Ano ba ang dapat nating gawin? Paano ba natin ito makokontrol? Or paano ba natin maiiwasan ang mga bagay na ito upang wag nang patuloy na manalanta ng maraming buhay? So, nauunawaan po natin na marami po sa ating mga kababayan ngayon ang nalulungkot. Marahil ang iba sa kanila ay nawalan ng mga mahal sa buhay, dahil kitang-kita po natin hanggang bubong lagpas tao na po yung taas ng tubig. At the same time, hindi lang po nasa evacuation center sila ngayon, kundi namumroblema din po sila kung meron pa ba talaga silang mauuwi ang bahay, at ang tanong, kailan po ba matatapos ang pagtaas ng tubig? At the same time, marami po sa ating mga kababayan, lalo na sa Luzon, ang frustrated, disappointed, and discouraged sa mga oras na ito dahil yung ilang taon po nilang pinaghirapan, ilang taon po nilang pinundar ay nawala lang po ng ganoon kabilis sa isang iglap. Now, I would like to remind everyone na ang lahat po ng nangyayari sa physical world ay laging konektado po sa kung ano po ang nangyayari sa spiritual. At wala pong nangyayari at nagaganap sa mundong ito nang wala pong explanation ang Bible. Kaya nga po, laging dapat po tayong merong panahon para sa pagbabasa ng salita ng Panginoon upang hindi po tayo nagtataka, hindi tayo nagtatanong, at hindi tayo nagko-complain, kundi malinaw po nating makita at maunawaan bakit ba nangyayari ang isang bagay. Now, babasahin ko lang po in Job 37:13, ang Diyos daw po ay nagpapadala ng ulan para basain ang lupa. Now, there are series of rains na kahit sunod-sunod na umuulan, ay hindi naman nagbabaha. So, nagpapadala talaga ang Diyos ng ulan. That is part talaga ng buhay ng tao. That is part talaga ng buhay ng mundo. As long as nag-i-exist pa ang mundong ito, patuloy po na magbibigay ng ulan ang Panginoon para basain po ang mga lupa, at ang mga halaman eventually ay mabasa na rin kasi may mga lugar po sa mundo na hindi po tinitirhan ng tao. May mga islands sa mundo na wala naman pong mga tao para magdilig or mag-maintain. So, ang Diyos po ay nagpapadala ng ulan para po dito. Another thing, nagpapadala daw ng ulan ang Diyos to show favor. So, alam po natin, di ba, na napaka-importante ng tubig sa mga halaman. So, nagpapadala ang Diyos ng ulan para itong mga halaman na to, yung mga bulaklak ay mas lalo pang tumingkad, gumanda at pagandahin ang mundo. Nagpapadala ang Diyos ng ulan upang ang mga puno, ang mga prutas, ang mga bungang kahoy, bungang kahoy ay mag-produce ng bunga at makain po ng mga tao. That is a favor na nakukuha po natin kapag umuulan. Di ba nga, yung mga farmers, kapag sobrang tuyo na yung kanilang mga palayan, ay nagpipray sila na sana magkaroon ng ulan. So, ganoon po kahalaga or importante ang ulan. But according to the same verse na binasa ko po kanina, nagpapadala po ng ulan ang Panginoon, lalo na kung ito'y labis-labis, sobra-sobra, kung ito ay rain in excess, to punish us or to punish people. Kaya hindi po nakakapagtaka kapag umabot na dun sa level na parang baha, lahar, or La Nina, dapat maunawaan po natin may mahalaga at malaking mensahe
na gustong iparating ang Panginoon sa atin. Hindi po ito dapat baliwalain. Lalo na ito po'y nakasulat sa Bible, God sends rain para magbigay ng favor, but another reason bakit nagpapaulan ang Diyos ay para bigyan ng punishment or turuan ng lesson or ipahayag ang galit ng Diyos sa isang bayan, sa isang bansa, sa isang tribo or grupo ng mga tao. Rain also shows God's displeasure or hindi na natutuwa ang Panginoon. Now, with the advancement of technology, alam na alam po natin gaano na po bumaba ang kalagayan or katayuan ng moralidad ng ating bansa. The morality in our country specifically is degrading. Pabata ng pabata ang nai-involve sa mga immoral na gawain. At kahit yung mga Christian, sometimes nako-compromise, nagto-tolerate sa pangalan ng pera, sa pangalan ng kapangyarihan, sa pangalan ng posisyon, natotolerate na yung mga bagay na ayaw sana ng Panginoon. Kaliwat kanan na ang pinanggagalingan ng kasalanan, especially na sa panahon po natin ngayon, napakadali na lang mag-reach out sa iba't ibang mga links. Through social media, it's just a click away, yung kasalanan, yung immoralidad, yung kahalayan, yung kalaswaan, lahat ng mga abomination sa harapan ng Panginoon, they're just a click away. Dahil ang cellphone po, lahat ng tao, halos lahat po may cellphone na. So, ganoong kabilis mag-penetrate ang kasalanan, ganoong kabilis pumasok ang kasalanan sa atin pong mga tahanan. So, hindi po nakakapagtaka na ang rason po ng heavy rains, the pouring of heavy rains, strong winds, ito po ay galit, displeasure, or punishment po ng Panginoon dahil sa harapan po ng Diyos, napakarami na po nating ginagawa na ayaw talaga ng Panginoon. If we are going to read the Bible, marami pong kalapastanganan, kaliwa kanan ang ginagawa po natin sa harapan po ng Panginoon. Hindi po ako exempted dito, hindi po exempted ang mga Kristiyano. Kaya nga po, ang mga nakikita po nating pangyayari sa loob po ng year 2020 ay hindi po kasalanan ng year 2020. Lagi ko po kasing nababasa sa social media, sinasabi po ng marami, be good to us 2020. Well, I would like to remind everyone, wala pong kinalaman si year 2020 kung ano po ang mga nangyayari at nagaganap sa ating paligid. Ang lahat po ng ating pinagdadaanan ay bunga po ng kalapastanganan at kasalanan na nagawa ng ating bayan sa harapan po ng Diyos. I am saying this, hindi para mag-blame, manisi, kung sino po yung mga tao na nasalanta po ngayon. This reminder is actually for each and every one of us. Kasi hindi lang naman yung mga nasa bagyo ang may pinagdadaanan. Lahat po ng tao may sari-sarili po tayong bagyo na kinakaharap sa ating buhay, kaya wala pong exempted sa tinutukoy at sinasabi po natin ngayon. So itong pinagdadaanan po ng ating mga kababayan in Luzon should be a wake-up call, a warning for each and every one of us na kahit gaano kagaling, kahit gaano kayaman, kahit gaano katalino ng isang tao, kapag ang Diyos na po ay kumilos, tiklo po tayo lahat. Wala po tayong magagawa. Kapag ang Panginoon na po ang kumilos, walang anumang yaman, kapangyarihan, kasikatan, kagandahan, ang pwede pong ipagmalaki ng sino mang tao, kundi tiklop po talaga tayong lahat. At yun naman talaga dapat ang response natin sa Panginoon, di lang sa araw ng bagyo, kundi sa araw-araw ng ating buhay. Hindi naman kailangan dumanas pa tayo ng ganitong mga dilubyo para maintindihan po natin na wala po talaga tayong magagawang pagmamalaki sa harapan ng Diyos. At kahit gaano po kapangit ang mga nangyayari, kailangan po nating gamitin ito para maunawaan po natin ang mensahe ng Panginoon na sa totoo lang, ang buhay po natin sa araw-araw ay galing sa Diyos. Gumigising po tayo sa araw-araw, humihinga po tayo sa araw-araw, hindi po dahil magaling tayo, kundi dahil po sa awa at biyaya ng Panginoon sa atin. At dahil po sa maraming bagay na inaatupag natin,
Sad to say, but this is the reality. Marami po sa mga tao ni hindi man lang makapagpasalamat sa Diyos. Marami po sa atin naging worldly, sobrang makamundo, tinalikuran natin ang Panginoon ni hindi po natin nakuhang magpasalamat sa Diyos. Yung gumising tayo sa umaga, Lord, salamat po sa magandang panahon. Salamat po may pagkain sa hapagkainan. Salamat po kumpleto ang aming pamilya. Salamat po Panginoon na susustain ang aming pong mga pangangailangan sa buong araw. Salamat Lord, matutulog po kami ngayong gabi dahil ikaw po ay mabuti sa aming buhay. Ilang taon na ba nating nakakaligtaang magpasalamat sa Diyos? So we must grab this opportunity to remind each and every one na ang ulan na yan is a sign of God's displeasure. Nagagalit po ang Diyos. Dahil marami po sa mga tao, even Christians, nagko-compromise po tayo. Hindi na po tayo nananalangin, masyado na po tayong abala sa social media, sa pagkita ng pera, pagpapayaman, sa paggawa ng mga bagay na hindi kinakalugdan ng Panginoon. So this must serve as a reminder. This is actually a great reminder from God. Nasa halip na tayo po'y mag-question, mag-complain, lumayo, umatras, magreklamo, magmaktol, the best thing that we need to do ay lumuhod po sa harapan ng Diyos. Humingi ng awa, humingi ng tawad, magpakumbaba, ask God what needs to be done. Dahil alam ko po, isa lang ang gusto ng Panginoon, for you and me to be reconciled to Him. Ayaw po ng Panginoon na may mapahamak, pero minsan sobrang tigas ng ating ulo. Minsan sobrang tigas ng ating puso na ginawa na lahat ng Panginoon to reach out to us, pero ayaw talaga nating lumapit sa Kanya, maliban na lang makaranas tayo ng mga life and death experiences. So itong pangyayari na to is a reminder na may bagyo o wala, tayo pong lahat ay mamamatay. May COVID-19 o wala, tayo pong lahat ay haharap sa Diyos. Itong lahat ng meron tayo, ito pong lahat ng pinundar natin, bagamat hindi masama na tayo magtrabaho, kailangan nating kumain araw-araw, pero ang sabi po ng Matthew chapter 4 verse 4, ang tao'y hindi sa tinapay lamang nabubuhay, kundi sa bawat salita na galing po sa ating Panginoon. And alam natin, ito po'y totoo. Wala pong argument na dapat mangyari dito. Dahil pag nakita po natin ang isang tao'y namatay, wala po siyang mabibitbit ni kusing sa kanya pong mga kayamanan. Pero ang kanyang kaluluwa po, ang kanyang nag-iisang kaluluwa ay haharap po sa Diyos. Ipagsusulit po natin paano natin ginamit ang buhay natin sa araw-araw. At sabi rin po ng Bible, nasa kamay ng Panginoon ang kapangyarihan kung pauulanin niya ang lugar na to o hindi niya pauulanin ang lugar na to. Nasa kapangyarihan ng Diyos kung may malakas na ulan dito habang sa kabilang barangay, ilang taon nang hindi umuulan. Nasa kapangyarihan po ng Diyos lahat. Bagamat hindi po natin inaalis that the government plays a vital role dahil sila po talaga ang mga physical rescue na meron tayo sa panahong ito. Huwag po nating iasa lahat sa tao dahil ang sabi po ng Jeremiah chapter 17 verse 5, sumpain daw po ang tao na tumalikod sa Diyos at nagtiwala sa tao. Kung meron man po tayong dapat asahan, lalo na sa mga panahong ito, walang iba kundi ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at may kontrol ng baha, bagyo, lindol, kidlat, kulog at lahat ng nangyayari sa buong mundo, kontrolado po ng Diyos. What we need to understand is the message behind everything na nangyayari. Lord, ito po ba? Ito ba'y blessing? Ito po ba'y pagpalo? Ito ba'y pagdidisiplina? Panginoon, ano po ang mensahe para makarespond po kami ng tama sa iyo? Yun po yung gustong makita ng Panginoon sa atin. Yung tinitingnan po natin yung anggulo ng Panginoon kung ano po yung mensahe na gusto niyang iparating sa atin. Ibig sabihin po, we must be thankful every day. Ipagpasalamat po natin sa Panginoon lahat ng natatanggap natin mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. At kung tayo man po ay biktima ng mga pagbaha, kung tayo man po ay biktima ng bagyong Ulysses, ng lahar, at kung ano-ano pa pong mga trahedya na nangyayari, hindi po siya matatapos hanggat hindi po natin nauunawaan ang mensahe ng Diyos.
Kahit marami po ang manalangin, hindi po masama na marami ang manalangin. But what we need to do is to full blast evangelism to make people realize that there are things na patuloy nating ginagawa na ayaw ng Diyos. Kahit manalangin po tayo ng manalangin, kung hindi po tayo magbabago, patuloy lang po tayong mapapahamak. Dahil ang gusto po ng Panginoon, after realizing the message of the calamities, kailangan may pagbabago po na mangyari maganap sa ating buhay. Kasi kahit di tayo manalangin kung ang buhay po natin ay kalugod-lugod sa Panginoon, alam po ng Diyos ang desire ng ating puso. Kaya naman, this is addressed to everyone. Magpasalamat tayo kung hindi tayo biktima ng baha, kung hindi tayo biktima ng bagyo, at gamitin po natin ang oportunidad na ito to reach out to the people who are victims of Bagyong Ulysses na nasa Luzon. Hindi naman kailangan milyonaryo tayo para makatulong eh. Hindi naman kailangan meron tayong hasyenda o marami tayong pera para makatulong. We can be of great help kahit sa maliit po na pagbabahagi natin ng anumang tulong na meron tayo. We can directly send our help doon po sa mga kababayan natin, sa mga kilala natin, kaibigan natin, kamag-anak na alam po natin biktima ng bagyo. Pwede po tayong mag-extend ng tulong sa kahit na anong kaparaanan. Kasi kapag gusto po talaga nating tumulong, marami pong paraan. Kung wala po tayong pera, let us extend to them encouraging words. Let us comfort them. Let us be positive for them. Lalo na po sa mga Kristiyano, napakahalaga po ng pananalangin. Bakit po? Ang pananalangin po ang magbubukas ng puso ng ating mga kababayan upang sa halip na magrebelde ay sabay-sabay po tayong yumuko, lumuhod at lumapit po sa ating Panginoon. Ang pananalangin ay napakalaki po ng role ng magagampanan because it can withhold kung ano po yung galit na meron po ang Panginoon. Magkaisa po tayo sa pananalangin. Lord, nagkasala po ang buong bansa. Hindi lamang po ang Luzon. Actually, ang buong bansa po ay maraming ginagawa na ayaw ng Panginoon. Ihingi po natin ng tawad ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang pagluhod sa mga ribulto, ang pagsuporta po natin sa mga imoralidad, sa mga kahalayan, kalaswaan, at kung ano-ano pang mga kasalanang nakasulat sa Bible. Ipalaganap po natin ang pangangaral ng salita ng Panginoon so everyone will be aware. Ikalat po natin ang salita ng Panginoon upang yung mga nabiktima sa halip na sila'y magreklamo, ma-disappoint, ma-depress, maging suicidal, sila po ay mabigyan ng pag-asa at makita po nila at maunawaan that the Word of God says, the Lord is near to the brokenhearted. Malapit na malapit po ang puso ng Diyos doon po sa mga nangangailangan ng tulong. Malapit na malapit po ang puso ng Diyos doon po sa mga wasak. Doon po sa mga broken-hearted, doon po sa mga wala ng pag-asa, doon sa mga umiiyak, doon po sa mga emotionally unstable. Malapit na malapit ang puso ng Diyos at naaawa po ang Panginoon doon po sa mga naghihirap sa oras na ito. This is the greatest opportunity to pray to the Lord to reach out to them. Malaki po ang maitutulong ng ating pong pananalangin at pagsisend po natin ng encouragement sa kanila. At sa ating po mga kababayan na well-off, may pera, materially speaking, sobra-sobra, talagang nakapagpundar, more than enough. May commandment din po ang Bible in 1 Timothy chapter 6. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, huwag daw po tayong umasa sa mga material na bagay. Bagkos, hayaan daw po natin kung anong meron tayo ay gamitin ng Panginoon para maging blessing doon po sa mga nangangailangan. Let us always remember na whatever we receive comes from the Lord at pinagpala po tayo ng Diyos para maging pagpapala doon po sa mga nangangailangan dahil sa pamamagitan po ng buong pusong pagtulong ay pupundar or nag-iimbak po tayo ng mga espiritual at makalangit na kayamanan. So, hindi po kasi mapapantayan yung joy kapag nakatulong ka sa iba. Hindi mapapantayan yung kapayapaan na naibibigay kapag yung buhay po natin in a way or another nakapag-extend po tayo ng tulong. Whether it's through prayer, pwede rin pong magpadala tayo ng mga goods sa kanila directly.
Kung mga may kakilala tayo at sobra-sobra po tayo financially, we can send our help to them directly. At we can pray for them, we can encourage them, we can comfort them, at higit sa lahat, ipaalala po natin sa kanila na wala pong mahirap sa Panginoon. Ipaalala po natin sa kanila na wala pong imposible sa Panginoon, kaya pong kontrolin ng Diyos ang lahat ng bagay. Ito po'y nangyari at naganap sa Pilipinas sa loob po ng buong taon dahil may mensahe po ang Panginoon na gusto pong iparating sa atin. Huwag po tayong tumutok sa mga bagay na temporal na anumang oras ay iiwanan lang natin. Kundi tutukan po natin ang ating nag-iisang kaluluwa na sa harapan po ng Panginoon ay napakahalaga. This is a message that needs a response from everyone na nakakarinig po ng mensaheng ito. Marami po tayong role na pwedeng gampanan, kagaya po ng isang katawan. May mata, may ilong, may bibig, may tenga, may kamay, may paa. Hindi po lahat mata. Hindi po lahat kamay. Hindi po lahat bibig. So, may ginagampanan po ang government. Let us pray for them. Bigyan po sila ng kalakasan ng Diyos, proteksyonan po sila ng Panginoon, at sa halip na bumati ko sa kanila, ipanalangin po natin na mas marami pa ang mag-volunteer upang mas mapabilis po ang pag-rescue ng ating mga kababayan. At sa ating mga Kristiyano, wag na wag po nating i-underestimate ang kapangyarihan ng pananalangin, because this is actually the greatest weapon we have right now, because God is in control of all things. Patuloy po natin ipalaganap ang salita ng Panginoon upang maging aware po ang ating mga kababayan. Dahil kung wala pong magsasabi, wala pong mangangaral at wala pong magtuturo, magtutuloy-tuloy po ang paggawa ng mga karumal-dumal na kasalanan sa harapan ng Panginoon, which actually invites curses or mga sumpa or tunglo papasok sa ating bansa. So what we need to do as of this moment is to extend our help sa kung anong paraan po natin ito maitutulong. Manalangin po tayo, mag-ayuno po tayo, i-encourage po natin, i-comfort po natin ang ating mga kababayan, at higit sa lahat, sa Diyos po tayo dumulog at humingi ng tulong. So, hindi ko na po hahabaan ang atin pong message sa gabing ito, kundi gusto ko po anyayahan ng bawat isa. Ang lahat po ay idulog po natin sa harapan ng Panginoon na siya pong may-ari ng buhay ng bawat isa. Siya pong may-ari ng Pilipinas. Kagaya po ng isang magulang, karapatan niya pong magalit kapag hindi na tama ang ginagawa ng anak. At kagaya po ng isang magulang na nagmamahal sa kanyang anak, dinidisiplina niya ito upang ito ay hindi mapahamak. Nakikita po ng Diyos ang kahalayan, kalaswaan, imoralidad, at ang kaliwat ka ng kasalanan ng ating bansa, kaya niya po tayo pinupukaw. At ginamit po ang bagyong ito upang ipaalala sa atin na ang Diyos po ay nakatingin sa ating buhay araw at gabi. At anuman po ang kalagayan, estado na meron tayo, huwag po nating kalimutan. Pagkatapos po ng buhay natin sa mundong ito, na anytime from now ay pwede pong mawala na, haharap po tayo sa Diyos. Napakahalaga po, napahalagahan natin ang ating kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, marami pong salamat sa araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Kung saan nabigyan na naman po kami ng pagkakataon na ipangaral ang iyong salita sa amin pong mga kababayan. Lord, hindi po kami nagdadalawang isip na unawain na itong mga nangyayari po sa aming paligid ngayon ay bunga po ng kalapastanganan ng aming bansa, ng aming mga buhay sa iyong harapan. There has been so many things that we have committed, Lord, na nag-trigger po na magalit ka sa aming mga buhay. Wala pong exempted. Panginoon, hindi lamang po ang Luzon ang nakagawa ng mga displeasure action, kundi kami pong lahat sa buong Pilipinas, bata, matanda, anuman po ang aming kalagayan, kami po'y nagkulang, kami po'y nagkamali, kami po'y naging marumi sa iyong harapan. Lord, wala po kaming maipagmamalaki, kundi ang opportunity na binigay mo po sa amin ngayon ay gagamitin po namin para bilang isang bansa ay lumapit sa iyo, lumuhod
humingi ng tawad, kumatok sa iyong puso, magpakumbaba, humingi ng awa para hatakin ang grasya mo na patuloy na bumalot sa aming bayan. Panginoon, nakikita mo po ang kalagayan ng aming mga kababayan. Sila po'y natataranta, sila po'y nagpapanik. Marami pong katanungan sa kanilang mga puso ngayon. Marami po ang nabubuhay sa unbelief. But our prayer is that, Lord, hayaan mo po ang lahat ng Kristiyano ay mag-full blast sa pananalangin, pag-aayuno at pagpapakalat ng iyong salita upang matulungan po ang aming mga kababayan na makabangon not only physically, but emotionally and spiritually. Lord God, nalalaman po namin that you can heal hearts. Kaya mo pong pagalingin anumang pong sugat meron ng aming bayan. Kaya mo pong buhayin ang anumang bahagi ng aming bansa na namatay, lalo na ang pananampalataya. Wala pong mahirap sa iyo, Panginoon. Kaya hayaan mo po, O Diyos, magkaisa po muli ang aming bansa sa pagharap sa mga suliraning meron po maging sa mga oras na ito. At hayaan mo po, O Diyos, na ang lahat po ng tuhod ay lumuhod sa iyo. Lahat po'y manalangin, umusal ng dasal, sa espiritu at katotohanan, ang lahat po'y magbukas ng puso. Ang lahat po'y magpa-rebuke, ang lahat po'y magpaturo upang ikaw po'y tuluyang makakilos sa aming bayan. Panginoon, we pray for safety and protection. We pray wholeheartedly, Lord, na i-comfort mo po ang aming mga kababayan at sa lahat po ng mga tahanang nasalanta, Panginoon. Ang kapalit po ng mga material na bagay na nawala sa kanila ay ang pagdating mo po sa kanilang buhay, ang pagdating ng kaligtasan sa kanilang buhay, ang pagdating ng realization sa kanilang buhay na higit na totoong kayamanan. At pag sila po'y lumapit sa iyo, Panginoon, anumang material na bagay ang na-wash away ng mga bagyo at baha na yan, kayang-kaya mo po itong ibalik sa kanila, Panginoon, dahil walang mahirap sa iyo. So first thing, we need to acknowledge, Lord, na ikaw po'y totoo, ikaw po'y makapangyarihan, walang mahirap sa iyo, anuman ang nawala sa kanila ay kaya mo pong ibalik, kaya mo pong ibigay, pero pag ang kanila pong kaluluwa, Lord, ay hindi lumapit sa iyo, manganganak ng panibagong kasalanan at panibagong delubyo at mga krisis sa kanilang buhay. Lord, turuan mo po ang bawat isa na pumili ng tamang choices sa aming buhay. Hayaan mo, Lord God, makarating sa puso ng bawat isa, lalo na ng mga biktima, ang napakahalaga mong mensahe sa oras at araw na ito. Lord God, wala po kaming magagawa kung wala ka. Hayaan mo po ng kaligtasan po ay ma-intensify sa lahat po ng dako ng aming bansa, hindi lamang po sa Luzon. Lord, i-comfort mo po at bigyan ng pag-asa ang aming pong mga kababayan habang magsisimula pa lang po silang muling bumangon. And this time, Lord, babangon po sila, nakasama ka. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito at naway marami pa pong maabot ng kaligtasan at marami pa po, O Diyos, ang makatanggap ng iyong salita at makapagsisi ng kanilang mga kasalanan at matanggap ang pagbabago ng kanilang mga buhay. Marami pong salamat, Father God, through the power of your word ay nakarating po sa amin ang restoration. Marami pong salamat sa patnubay ng banal na Espiritu at sa kabutihan at kapangyarihan mo. Ngayon pa lang po'y nagpapasalamat na kami, O Diyos, dahil dininig mo po ang pananalangin ng lahat ng aming mga kababayan na sa oras nito ay dumudulog sa iyo. Maraming salamat po, Ama. Tanggapin mo po lahat ng papuri, parangal, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. So, ang Panginoon po ay hindi nagsasawang kumatok sa ating puso. Revelation chapter 3 verse 20, kumakatok daw po ang Diyos sa puso ng bawat isa. At kung sino man daw po ang magbubukas, ang Diyos po ay papasok at siya po ay makikisalo sa atin. At matatanggap po natin ang buhay na walang hanggan, hindi lamang po
life pagkatapos dito sa mundo, kundi dito pa lang po ay mararanasan po natin ang kahulugan ng isang buhay na kasama ang Panginoon. Meron pong kagalakan, kapayapaan, proteksyon, pag-iingat, kagalingan, pagpapala, lahat ng mabubuting bagay, God is able to shower it to us kapag tayo po ay nagpakumbaba at buong pusong sumunod sa Kanya. So wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoon. The best thing we need to do right now is to pray, to love God above all, and to love our neighbor as we love ourselves. So isang pinagpalang gabi po sa lahat. I-share po natin ang videong ito, lalo na po sa ating mga mahal sa buhay, na nasa Luzon. I-send po natin sa Messenger at patuloy po natin silang i-encourage at manampalataya po tayo. Babangon po tayo as one dahil mahal po ng Panginoon ang bansang Pilipinas. So hanggang dito na lang po. Magandang gabi sa ating lahat and God bless us all.